Broadcasting live, this is your Pinoy Stream on air worldwide. Ang susunod na palatuntunan ay isang bayad na pagsasahimpapawid. Ang mga salita, opinyon, kuro-kuro at komentaryo na inyong maririnig ay mula sa tagapagsalita lamang at walang kinalaman ang pangasiwaan ng himpilang ito. Tuklasin natin! Ang palatuntunan sa radyo na tutuklas ng dapat malaman ng sambayanan. Maninindigan sa katotohanan. Tatalakayin at hihimayin ang mga kaalamang pangkalusugan, siyensya at teknolohiya, agrikultura, ekonomiya, maging mga usaping legal at isyung panlipunang dapat ibahagi, magsisilbing tulay ng mga karaniwang tao upang maiparating sa pamahalaan ang mga mungkahi, hinaing at pulso ng bayan. Ipaglalaban ang karapatan ng mamamayang Pilipino. Babatikusin ang mga salot sa lipunan. Pupurihin ang mga gumagawang kabutihan at naninindigan sa katotohanan. Tuklasin natin! Tuklasin natin! Ang tuklasin natin ay handog sa inyo ni Cathy Cruz. Bago po tayo magsimula sa ating palatuntunan, bisitahin po ninyo ang YouTube account ng BDT Radio Productions, Tuklasin Natin at Katipunan Channel. Please like, share, and subscribe. At i-click nyo rin po ang bell para lagi po kayong updated sa lahat po ng palatuntunan ng Tuklasin Natin. Bisitahin nyo rin ang Facebook page ng Pinoy Stream Radio, Katipunan Channel, Tuklasin Natin at BDT Radio Production. Please follow us, like, comment, and share. Action. Patuloy po kayong makinig sa palatuntunan ng Tuklasin Natin kasama si Cathy Cruz. Ako po si Aileen Abelardo, Duty Hydrologist ng DOST Pag-asa. Dahil dito sa Tuklasin, tutuklasin ang dapat malaman ng sambayanan. Kayo'y nakikinig sa Tuklasin Natin. Diyos maray na banggi sa indong gabos na makabanwa. Magandang gabi Pilipinas, magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Gayon din sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome sa ating palatuntunang Tuklasin Natin. Ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz, na inyo pong makakasama sa loob ng isang oras. Sa lahat po ng ating mga tagapanood, anuman po ang inyong ginagawa, saan man po kayo naroroon. Dalangin ko po na nasa mabuti kayong kalagayan habang samut-sari ang mga gaganap sa loob at labas ng ating bansa. Sa lahat po ng ating mga kababayan na nanonood ngayon, maaari po kayo magpadala ng mensahe sa ating pong Facebook pages at YouTube account na makikita nyo po sa ilalim ng ating frame kung saan nyo po kami napapanood. At syempre, subaybayan nyo rin po o mag-text din po kayo sa 0915-258-4091. Kung may nais po kayong ipadala na mungkahi o kung hindi man po ay nais na ibahagi na impormasyon o nais ninyong talakayin sa ating palatuntunan, magpadala po ng sulat troniko sa tuklasinatin@yahoo.com. Anyway, ngayong gabi ay minarapat kong anyayahan ang isa po nating
ating kababayan na mula po sa kahirapan ay nakaahon dahil sa tulong ng ating pamahalaan. Ang madalas lang nating nalalaman ay pawang mga kaliwat ka ng pagkakabulgar ng mga anomalya at kung ano-ano pa, no, na pawang umaani ng batikos mula sa ating mga kababayan. Sa gabing ito, makikita natin kung paanong ang buhay ng isang kababayan natin o kapwa Pilipino ay nakinabang at magsisilbing inspirasyon sa lahat ng ating mga nanonood ngayon kung paano siya natulungan ng ating pamahalaan. Hindi ko na patatagalin dahil ang panauhin natin ngayong gabi ay walang iba kundi si Ellie Ritoya Bulinaw, isang financial analyst ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Magandang gabi sa iyo, Ellie. Gandang gabi po. Oo, magandang gabi at batang-bata ka pa pala. No? Tuwa naman ako. Maraming salamat sa iyong pagpapaunlak sa anyaya ko, no, na sa aking pag-imbita sa iyo na maging panauhin sa ating palatuntunan. Alam mo naman ngayon kasi ay ang ating mga kababayan dahil nga may COVID pandemic, nako, marami ang mga kababayan natin na nawawalan na ng pag-asa, no? Pero ikaw, isa kang magandang ehemplo at magandang maibahagi mo ang iyong karanasan kung paano ka napunta dyan sa iyong kinalalagyan ngayon at tingin ko naman ay mukhang nasa maayos ka ng kalagayan. Pero simulan siguro natin, sino ba si Ellie Ritoya? Ako po ay isang batang tawag nito, beneficiaryo po ng Pantawid. Pass na po kasi ngayon ay nakatawid na. Nakatawid. So ayun po, ako po ay kasalukuyan 28 years old at yun po, at ayun nga po kanina na-introduce yun na po kanina na nagtatrabaho bilang financial analyst sa DSWD under ni ASEC Rhea po. So ayun po, growing up yung pagiging yung kabataan ko po, yun naranasan po namin yung nakikinood ng TV sa mga kapitbahay, ganyan. Nare-recall ko na talagang mahirap yung buhay namin. Tas one time, yung mga kalaro ko, di lang pala one time yun, parang naging routine na namin. Nangongolekta kami ng mga basura-basura sa mga kapitbahay namin. Tapos, nanghihingi kami ng barya bilang kapalit. Tapos one time, alam ko, may isang gabi na umuwi ako na medyo late na. So, nagagalit sa akin yung nanay ko, saan daw ako galing, bakit gabing-gabi na daw ako umuwi, ganyan. Madami siyang sinasabi tungkol sa pag-uwi ko ng gabi. Tapos, napansin ko, sabi ko, bakit yung bahay namin ay walang kuryente? Tapos sabi ng nanay ko, bakit ganyan ka lang dumating? Ganyan. Sabi ko, nagtapon kami ng basura eh. Tapos ganyan. Sabi niya, ang tagal-tagal mo, wala pa nga tayong makain, hindi ako makaalis ng bahay. Walang magbabantay sa mga kapatid mo. Ayun. Kasi po 6 kami magkakapatid at ako yung panganay. So ayun po. Okay. 6 po kami. Tapos, nung panahon na yan, Ellie, ilang taong ka niyan? Siguro po around, mga teenager na din eh. Mga 13, 14, mga ganyan po. Pero ano ba ang trabaho ng mga magulang mo, Ellie? Si mama po, wala. Nung time na yun, wala talaga siyang work. Up nila, wala naman din. Pero si papa po, utility man siya sa isang kumpanya. Private. Opo, private po. Yun po, utility man siya. Tapos, kami magkakapatid, nag-aaral na yung iba. Yung time na yun, sunod-sunod po kasi kami. Okay. Talaga, 1 or 2 taon lang yung pagitan, ganyan. Tapos, talagang mahirap yung buhay. Nakikinood kami ng TV sa kapitbahay. Tapos, yung kapatid ko, one time, nunood kami ng TV, nakikinood kami sa kapitbahay. Doon kami sa bintana, maliliit talaga kami. Oo. Delete kami. Tapos yung ginawa, sinarado yung bintana. Tapos pagbalik ng pumunta kami sa pinto kasi gusto namin manood talaga eh. Oo. Tapos sinarado din yung pinto, naipit yung kapatid ko.
Tapos Ah, yung dalawang bagay na yun, ayun yung tumatak sa akin bilang ate na at saka bilang anak na kailangan ko talaga na mag-aral ng mabuti para makabili kami ng TV, alam mo 'yun, maka-provide ako ng pagkain para sa mga kapatid ko, sa mga magulang ko. Parang ayun yung naging pinagugutan ko ng inspirasyon para mangarap. So, sobrang ayun po. Tapos lumaki kami sa magulong tawag nito, environment, which is talamak yung pagdodroga, talamak yung pagsusuga, yung pag-iinom, oo. paninigarilyo. Mabuti na lang, Ellie, no? At hindi ka na, kumbaga, nalihis ng landas. Kasi kung gano'n yung environment mo, more or less, 'di ba, kumbaga mahahatak ka, 'di ba? Opo. Oo. Ayun po, yun din po yung pinagpapasalamat namin, kami magkakapatid sa mga magulang namin na nag-guide nila kami talaga. Alam niyo po yun na kahit na hindi naman syempre na lagi silang nandyan para bantayan kami, pero may mga warnings sila na pag ikaw ginawa mo yan, sige, makikita mo yung, kasi sabi niya, ayan, sumasalamin na sa'yo yung buhay nila. Gusto mo ba maging ganyan ka? Maging ganyan yung mga anak mo pagka ikaw na yung nasa ganyang sitwasyon. Which is, tinake naman namin siya as lesson talaga sa mga nakikita namin sa paligid. Ayun po. Nakakatuwa lang din kasi kahit na mahirap nga kami, pero yung love sa family, yung support, nandoon talaga. Kaya hindi man kami ganun mayaman, pero mayaman naman kami sa pagmamahal ng mga magulang po namin. Kaya yun po, nag-guide din po kami naman ng tama. Oo. At Ellie, maganda rin siguro na malaman ko. Yung nung panahon ba na yon, Ellie, syempre nasa wala bang tumigil sa pag-aaral sa inyo? Tuloy-tuloy naman. At kailan kayo naging benepisyaryo ng Pantawid Pamilya? Nung time na po na yun, tuloy-tuloy naman po yung pag-aaral kasi sa public school naman po kami nag-aaral. Tapos nilalakad lang din naman po namin, ganyan. Siguro sa baon na lang po talaga sila. Sila mama, tsaka sila papa. Tapos nung napaprovide naman po kasi si papa, tuloy-tuloy naman po siya magtrabaho. Tapos, yun nga lang po talagang kapos kasi 6 talaga kami magkakapatid. Tapos, yung iba maliliit pa, kailangan pa ng mga gatas, ganyan po. Ayun po. Naalala ko nga po nun, parang lagi kaming candidate sa yung mga feeding program kasi lahat kami malnourished. Lahat kami malnourished. Opo. So, yun, talagang, ayun, yung mga ganun po, na nakakatulong po siya sa amin. Siyempre, pantawid gutom po yung mga ganun. Tapos, nung, 2013 po, naging beneficiary po yung family namin. Actually, kami pong 3 panganay na babae, hindi na kami pasok dun sa educational grants. Bali yung mga kapatid ko na lang po na bunso, sila na po talaga yung nag-start dun. Pero yung family po namin, syempre po nakakatanggap pa din siya ng grants, yung support po from the government po. So ayun po, simula po nun, naalala ko po nun, alam ko nag-aaral po ako nun ng kolehiyo. Tapos, yung kapatid ko, yung pagdating na dun sa pang-4, natatandaan ko kasi sabay-sabay na kami nagko-kolehiyo nun ng mga kapatid ko. Ayun, sobrang pinapangutang, yung yung pang-tuition. Parang every bayaran ng tuition, umiiyak ako sa mama ko, "Ma, saan na yung pambayad ko, yung promissory note ko," mga ganyan po. Mga ganyan. So, hindi lang po yun sa akin, pati pa dun sa mga kapatid ko. So, ayun po, nung nakatulong talaga. Kaya sabi ko po ay napakalaking tulong nung programa. Kasi hindi man masagot lahat ng expenses namin, at least meron po silang parang tulong na nabibigay. Sobrang laki pong tulong nun. Tapos po, ayun po, yung sa mga kapatid ko ng mga lalaki ngayon, ayun, nakagraduate na yung isa. Actually, yun po talaga, ayun po, scholar pa nga po yun sa DSWD.
So, sabi ko nga, kung ano, dapat hindi ako yung nandito, yung ini-interview kasi talagang siya dapat kasi ano po, sobrang ayun talaga yung pinaka natulungan ng gobyerno. Ayun po, professional na din po 'yon, tsaka ano Talaga. po. Opo, 4 na po kami actually. Out of 6 na kami magkakapatid, 4 na kaming nagwo-work po sa So ano, yun graduate po. na kayo. Opo, Ang yung galing huling taon na naman. lang, Oo. yung sumunod po sa akin ay public school teacher na po. Yan. Talaga? Tapos, Oo. opo, yung pangatlo ay, katulad ko din po ng ano yun business course din po yung tinapos niya. Tapos yung kapatid ko ay Saan ngayon business nagtatrabaho yon? sa ano po, Pasig, private company po. Mhm. Tapos yung pang-apat po, ayun, currently nagsa-start po siya ng career niya sa Union Bank. Ayun Wow, po. Kaya, oo. ayun po, Nakakatuwa naman, oo. sobrang blessed po talaga na ganun po yung nangyari sa buhay namin. Parang ang ano po parang parang hindi ano, pagka yung mga kaibigan ko ay kinukwento ko yun. Medyo di sila ganun talaga naniniwala kasi parang masaya-masayahin nga lang kami. Tapos parang ano lang, happy-happy lang. Pero may mga ganun din po kaming pinagdaanan. Hindi lang siguro alam ng mga tao na ayun po. Pero yung mama ko rin talaga, sobrang, ang galing ano din siya, kung tutuusin po ay yung efforts na din po sa mga pagko-comply nung mga ano pangalan nito, ng mga requirements po, yung mga conditions nung para makuha yung grants. Oo, kasi 'di ba, Tinatrabaho niya po talaga. Oo, kinakailangan kasi talaga, no? Bago ka kasi ma-qualify, ano ba yung mga bago ka ma-qualify dun, lalo na sa 4Ps, 'di ba? Ano ba yung mga qualification? 'Di ba Alam may ko po yung qualification 'yan? Ang alam ko po na qualification isa is yung talagang malaki po yung household ninyo. Like kami, 6 po kami, tapos po yung kinikita is hindi talaga sapat para doon. That time, nung na-qualify kami, nung 2013, talagang sobrang ano yun, kasi sabay-sabay na po kami, 6 na nag-aaral. Mhm. Tapos po, si Papa, that time ay hindi rin talaga ganun kalaki ang kinikita. Sa bagay, ano po, ayun, ngayon po na medyo naka-graduate na po naman na kaming 4 na magkakapatid, yung dalawa, nag-aaral na po sila. Yung isa po nasa college na rin. Yung isa naman po Talaga. ay, opo, tsaka, ang pinakamahalaga po talaga dun sa aming 6 ay na-impart po sa amin ng parents namin na mangarap talaga. Kasi kahit sabi nila, yun naman yung libre din eh. Isa naman yun sa mga libre. So, mangarap ka na, di ba? Tama. Yun po, para may goal ka. Ayun po. Dun sa mga kababayan natin ngayon, kasi alam mo naman, 'di ba, itong maraming ginupo kasi itong COVID-19 pandemic, hindi lamang dahil sa sakit, yung iba dahil sa stress, yung iba talagang nagbe-breakdown at dumarating na sila sa point na wala na silang pag-asa. Pero ikaw, katulad nga nung binanggit mo kanina, no, na sinabi mo nga na nung hindi mo makalimutan yung isang sitwasyon na habang nanonood kayo ng telebisyon sa kapitbahay ninyo, pinagsaraduhan kayo ng bintana at pintuan, 'di ba? Para tapos dumating pa sa point na naipit yung kapatid mo. So, pero yun, nagmarka sa'yo. Nagmarka sa utak mo, nagmarka rin sa puso mo, kaya nagpursige ka sa pag-aaral mo. At hindi rin naman biro ang dinaanan ninyo ng buong pamilya para makamit nyo yan. So, ang lang ako, ano ang pwede mong maibahagi sa ating mga kababayan ngayon na nanonood sa'yo para mabigyan mo sila? Sabi mo nga kanina, libre naman ang mangarap eh. Ano yung pwede mong sabihin sa kanila na despite of all your hardships, nakuha mo pa rin mangarap? Go ahead, Ellie. Ang masasabi ko po sa mga kababayan natin na currently na pinagdadaanan yung mga pinagdaanan namin, ang masasabi ko po ay wag po silang tumigil na mangarap at saka wag sumuko po sa buhay. At ang pinakamasasabi ko po ay yung life po natin,
hindi po tayo may control niyan. May Panginoon po tayo na talagang mahal tayo, na talagang alam mo yun, araw-araw nakatingin siya sa atin, na aware siya kung ano yung nangyayari sa mga buhay natin, aware siya kung ano yung mga frustrations, yung mga problema natin, at nandiyan siya, hindi lang siya nanonood, na may ginagawa siya behind the scene, may mga gagamitin siya mga tao. So, talagang wag na wag kang sumuko kasi di ka pababayaan ng Lord. It's just sa amin, yun talaga yung nangyari. Faithful si Lord, yun po yung maiiwan ko. Faithful si Lord at yung plano niya para sa'yo is beyond dyan sa nakikita mong problema, beyond dyan sa kinakaharap mo na pagsubok. Matatapos yan at mahal ka ni Lord. Hindi, kahit sabihin natin na hindi mo makita, hindi mo maramdaman, pero si Lord, ibe-bless ka niya kasi ikaw, mahal ka niya. Yun po yung pinaka maiiwan ko. At yun, faithful siya. Oo. Faithful siya, sobra. Kung mamarapatin mo lang, Ellie, okay lang ba na malaman kung anong relihiyon mo? Christian po, Christian. Okay, oo. Anyway, whatever your religion Opo. is, 'di ba? Ang importante doon ay yung pananalig sa Diyos, hindi nawawala. Opo. Sama-samang pagdarasal, importante 'yon, Opo. 'di ba? At mahalaga yung sinabi mo nga kanina, yung manatili yung pagmamahal sa kabila ng kahirapan. Dahil yung Opo. pagmamahal na yun nang bubuklod sa inyo at talagang maggagabay sa inyo para sa mabuting kinabukasan, hindi ba, Ellie? Opo, tama Siguro one last na question ko na lang, Ellie, is that papaano, 'di ba, naging four-piece beneficiary. So paano ka ngayon nandiyan naging financial analyst diyan sa DSWD ngayon? Yun po, bago po ako maging financial analyst ng DSWD, 7 years din po ako sa accounting industry. So, puro rank and file lang po din yung mga tawag nito, yung mga nakukuha kong position. Ito po ay yun nga po, so yun, nag-COVID, no work, no pay po kami. Talagang siguro 4 months po din talaga akong nade-depress, na walang trabaho. Technically, may trabaho ako, pero hindi po ako makapasok. Kasi po walang transportation, tapos walang shuttle. Di naman po nagpo-provide ng shuttle yung company before DSWD na pinagtatrabahuan ko. So, ayun po. So, medyo na DSWD din, government din siya, pero hindi siya permanent. Ay hindi po. Private. Private po. So, yun. Before po mag-work sa DSWD, ganun po yun. So, ayun nga po. Parang nade-depress din ako. Isa din ako dun sa mga tao na affected po din talaga ng COVID. So, kaya ako nasasabi kanina na si Lord may plano, na si Lord faithful. Kasi po nung sa kalagitnaan ng pandemya, bigla-bigla kanyang binless. Bigla-bigla kanyang binless na just na na para tingnan mo, tapos ngayon nandito pa ako. He's using me to be a testimony dun sa pag-asa na meron yung mga tao. So, ayun po, na sobrang nakaka-bless lang kasi before DSWD, sobrang nade-depress din ako kasi walang trabaho. Tapos ito po, yung may kaibigan lang po ako, sinabi niya sa akin, oy, merong vacant sa DSWD, try mo. So ako parang tinitingnan ko, financial analyst, parang hindi ko naman yan kaya. So I keep on praying, sabi ko, Lord, ikaw bahala dito. Nung kinonfirm na po ni Asik Rhea na okay, tanggap ka na, re-recommend ka na namin, hindi pa rin po ako naniniwala. Hindi pa rin po ako naniniwala. Hindi pa ako makapaniwala. Hindi ka pa rin makapaniwala Opo, hanggat di po ako nagsastart. So tinatanong ko yung kapatid ko, yung yung mama ko, yung boyfriend ko. Sabi ko, pasok naman talaga ako. Kasi sabi ko parang parang hindi ko deserve yung parang hindi ko kaya yung work, di ko yan. Tapos until, ayun po, kaya nagpapasalamat din ako kay Asik Rhea, tsaka yung the rest of Office of Assistant Secretary for Specialized Program Team na binigyan po ako ng pagkakataon ng ganito, na magtiwala sila sa akin. Ayun po, na anong pangalan ni Asik Rhea? Asik Rhea B. Peñaflor po.
Ayun, Opo. ang galing Siya po naman. yung assistant sec. Opo. Ayun po, yun nasabi ko po during interview na gusto ko po na maibalik yung tulong na binigay sa amin ng gobyerno by ano po, giving back yung trabaho na Business, alam po. oo. Opo, yun po. So parang every time na yun po, lagi nilang sa office po namin laging sinasabi ni Asik Rhea na yung mga ginagawa namin ay critical. Yung papel na yan, hindi lang yan basta papel, may mga beneficiaryo na umaasa dyan. So, talagang talagang kailangan prompt, kailangan yung trabaho namin ay diligent, which is sobrang nakikita ko po siya, nag-grow ako as a person and individual, hindi lang sa career, pero personally, na alam niyo po yun na you will be able to touch people, alam niyo po yun, ganyan. Yung parang yung work mo meron na talaga siyang value, hindi na lang para kumita, pero para tumulong din sa mga kapwa Pilipino natin na talagang kailangan po ng tulong. Kaya sobrang nakakatuwa po na nandito po ako nasa ganitong position po kasi naiintindihan ko po yung mga kababayan natin na beneficiaryo ngayon ng gobyerno like sa 4P, sa Clahisid, sa SLP. Ayun po kasi mga programs na hawak po ng specialized program which is under po sa amin na nakakatuwa kasi na alam ko po yun yung pakiramdam nila yung nag-aabang talaga ng nag-aabang ng cash grant. ng cash grant. Oo, kasi talagang pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig, mga ganun po. So, yung yung mga pambayad sa school, mga ganyan po. Tapos mga pambili ng pagkain, kaya nakakatuwa po na na nagiging instrumento ko para sa mga ganong niyo po yun. Na kahit hindi mo sila nakikita na natutuwa sila pag may ganyan, pero yung value nung ginawa mo is nakatulong ka talaga sa mga tao. Siyempre, ramdam mo yun kasi naging ganun ka dati, di ba? Yun yung maganda kasi. You will never understand the importance of your work kung hindi mo naranasan. Ang maganda kasi doon, naramdaman mo yung eto pala, siguro maganda ipaliwanag na rin natin sa ating mga kababayan, no? Kung ano ang trabaho ng isang financial analyst to na katulad ng ginagawa mo. Ellie. So, ayun po, ang trabaho ko po dun sa office po ni Asik Rhea is chine-check ko po yung mga presentation, kung nai-hit po ba yung target po nung mga tawag nito, like yung mga programs natin, like yung 4Ps po. Tinitingnan po namin kung nai-hit po by the end of the year. Kasi sa una pa lang po ng taon, bago pa magsimula yung taon, meron pong tinatawag na mga physical target. Physical target po is yung tao, tapos yun po yung magiging sukatan ng physical and financial accomplishment at the end of the year. Yun po yung performance nung ating opisina. So yun po yung ina-analyze ko po, tapos nire-report ko kay ASEC. Para si ASEC po, yun po yung magiging basehan niya, yung mga data collected po, yun po yung magiging basehan niya sa kanyang magiging desisyon kung ano ba yung magiging guidance niya dun sa programa para ma-hit po yung tina-target naming mga tao. Ayun po, mga ganun pong klase. Ibig sabihin, kino-compare ninyo, correct me if I'm wrong ng pagkakaintindi. Kumbaga, tinitignan ninyo yung number of beneficiaries against doon sa nakakatanggap. Tama ba? Opo. Nakakatanggap nung okay, may target kayo, pero ilan ba yung kumbaga actual na nakinabang? Tama ba ako? So pagka na-hit ninyo yung target, halimbawa, let's say 1 million na Pilipino sa 4Ps.
So, kung at least 800,000 yung ano nyo, at least medyo malapit doon sa target ninyo. Am I right? Apo. Tama ba ako? Tama po. Tama po. Tapos yung 20% na hindi pa nakukuha, anong plano nyo? Parang ganyan. Ayun po yung Kung pagpaplanuhan papaano, para ma-hit po. para Opo. ma-hit Para siya. ma I see. Kailangan po kasi Oo. yung 100% is makuha talaga. At Oo. least po, sana ganun yung gusto natin para matulungan talaga yung mga tao. Kasi para ayun po. Question ko lang, what if kung halimbawang, okay, you have the target and then you have the actual, but then, syempre, alam ko na meron kayong gumagraduate sa pagiging 4-piece, just Apo. like you. Graduate Apo. ka sa pagiging 4-piece Apo. ng family ninyo dahil nga, kumbaga mga professionals na kayo, 'di ba? Apo. So, syempre, bumaba yung ano, pero ibig sabihin Apo. may papasok kayo na panibagong Opo, tama po. Tama ba? Opo, tama po. Naghahanap po ulit ng bagong mga beneficiaryo. Yung mga hindi po naapo. So, yung mga hindi ganyan naabot, siya ngayon yung Opo. ipapasok. Opo, mga Oo. ganyan po. So, point of clarification ko lang, yun bang, kumbaga, 'di ba, I'm sure namomonitor nyo naman yung mga beneficiaries ninyo. And then, itong Apo. mga beneficiaries na to, pag nakita nyong mga professionals na, o sabihin yung umangat na yung buhay nila, so, ano yun, may certification ba sila na may certification ba kayong binibigay na itong 4-piece beneficiary na to ay, kumbaga, nakagraduate na at kumbaga ay next level of kung ano man lang programa na pwedeng i-apply sa kanila? Meron bang ganon? Ayun po, yung sa certification po ay hindi po ako sigurado kung meron. Pero kapag po, yun po, yung una pong tanong kung papagraduatein na ba yung kapag nakikita ng nakatawid na, opo, pinapagraduate na po, ganyan. Kasi po, para yung iba naman po yung makinabang. Makakapasok yung mga hindi naman po naaabot ng program, which is qualified po, ganun po. Pero yung certification po ay hindi po ako sure. Anyway, opo, sige. Kasi, okay lang. Financial analyst lang no. Kalang naman. Di ko naman nilalang. But your position is actually very important pa rin to deliver, diba? To deliver yung At ang maganda doon, katulad nga ng sinabi mo, ramdam mo. Kaya, kumbaga yung efficiency ng ginagawa mo ay talagang ginagawa mo outmost na talagang ginagawa mo yung makabubuti talaga. Prompt, 'di ba? Para ibigay yung mga datos na kailangan ng ng boss mo. Kasi para makagawa rin siya kung ano pa yung hakbang na gagawin. Na I'm sure marami talaga tayong mga tao, kababayan natin na natulungan. Ako, saksi ako diyan because syempre marami tayong mga kapitbahay and I'm living in Payatas. So, hindi tayo magkalapit lang tayo. Magkalapit lang tayo at katulad mo, hindi naman ibig sabihin sabi ko nga, marami rin naman kasi sa hanay ng mga katulad namin ng mga reporter na hindi rin kumbaga hindi rin sapat yung kinikita. When you have 8 children and you are solo parent, hindi rin madali, 'di ba? Kaya sabi ko nga malaking tulong talaga na gagawa ng ating pamahalaan. At I'm sure marami pa tayong mga programa ng pamahalaan na katulad mo ay nakikinabang talaga, 'di ba, Ellie? Para ngayon, ang last na gusto ko na lang na itanong sa'yo, kung halimbawa ba na babalikan mo yung buhay mo nung nakaraan, ano yung gusto mo na ano yung gusto mong baguhin? Meron ka bang gustong baguhin na parte ng buhay mo? Ano sa tingin mo, El? Siguro po, ako po, siguro wala po akong gustong baguhin kasi hindi po talaga natin mararating kung ano yung meron tayo ngayon. Kung hindi kami mold sa ganung situation, naniniwala po ako na
na si Lord yung may plan ng mga ganong bagay. Mhm. To mold you into the right person He wanted you to be. Parang ayun po yung pinaka. So parang ngayon po, ako po ngayon, I'm still learning. Siguro ngayon, minomold niya pa rin ako. Ang dami po rin dapat matulungan. Ayun po, matulungan, tsaka matutunan. Ayun po. Kaya sobrang wala po akong pinagsisisihan. Siguro kung sabihin, pinanganak ka sa mahirap na pamilya, hindi talaga eh. Pero yun po talaga, wala po akong gustong baguhin. Sa mensahe mo sa iyong mga magulang, sa iyong nanay at tatay, at syempre sa iyong mga kapatid. Go ahead, Ellie. Ala, andito yung mama ko. Hello? Siguro. Sige po. Siguro yung message ko po sa mga magulang ko, ayun, thank you for raising us, na alam niyo po yun, kita ko yun kasi ako yung panganay, ganyan. Si mama, isusubo na lang niya, ibibigay niya pa sa amin, mga ganyan. Tapos, yung, alam ko na, yun yung po yun na napalaki kami sa pagmamahal, ganyan po. Kahit minsan wala kami makain nung mga bata pa. Pero napalaki po kami sa pagmamahal. Yun nga po, tsaka na-guide din po talaga kami ng maigi. Though hindi man perfect, pero hindi man kami mga perfect na tao, pero alam ko po na nag-guide nila kami ng tama kasi nakakapag-desisyon naman na po kami ng tama sa buhay namin. And yun, sa mga kapatid ko, continue to bless others and continue to encourage others because just like me, hindi lang naman po ako yung may kwento talaga. Sila rin, mas magaganda pa rin yung mga testimony ng mga yon sa akin. Talaga. And sobrang gaganda po ng mga testimony ng mga yon. At yung mga kapatid ko po na nag-aaral pa, yun, magtapos ng pag-aaral. At saka, yun po, na maging mabuting ehemplo sa mga kaibigan nila. At saka sa mga nakakasalamuha nila. And more importantly, continue to pray and always stay safe po. Yun okay. Isa pa akong ang dami kong tanong sa'yo, no? Kung meron kang pwedeng i-describe na hero o sabihin nating tawag dito, cartoon hero ba? ang DSWD at si Asek Rhea na binabanggit mo, ano yon o sino yon? DSWD at si Asek. Ano ba? Hindi ako mahilig sa cartoon hero, pero siguro sige, description na lang. Description na lang. Sige, description na lang kung hindi hero. O nga pala, wala kay TV dati. Sorry Hindi mo talaga ako mahilig yan. Siguro kung si Asik Rhea, i-describe ko siya. Di po sa sumisip-sip, pero siya talaga yung leader, servant leader siya. Servant leader si Asik Rhea. Kasi di lang siya basta leader. Mentor din siya sa amin. Tsaka hindi siya basta lang leader na bossy na utos dito, utos dyan. Pero mini-make sure niya po na, kamusta ka ba dito? Ano bang kailangan mo? Ganyan. Kumbaga parang ginagabayan ka. Apo, ginagabayan talaga. At saka she's willing to sit with you kung ano yung mga gusto mong sabihin, na makikinig siya. So, sobrang servant leader po yung tao na yun. Tapos yung sa DSWD po, yun po, sobrang, di ko ma-explain kung paano sila yan, no? Pero, ayun po, gusto ko lang po iparating na despite na marami tayong natatanggap na reklamo or sinasabi na hindi natin ginagampanan yung mga trabaho natin. Which is ngayon nakikita ko po na ginagampanan talaga nila na your work is not in vain. Yun po yung message ko sa kanila na yung may mga Pilipino po dyan na silent lang pero talagang natutulungan po ninyo. So let's continue to help people. Let's continue to do our best para
ma-serve po yung ating mga kababayan na nangangailangan po talaga. Yun naman po yung importante at the end of the day, yung may matulungan po tayo ng mga tao. Ayun po. Okay, maraming salamat sa iyo, Ellie, sa panahon na inilaan mo para sa tuklasin natin. At asahan mo na kung meron akong mga panahon na mukhang kailangan nila ng enlightenment, 'di ba? Malay mo, yayain kita uli o kung hindi ang mga kapatid mo para naman magsilbing inspirasyon ng ating mga kababayan, no? Kasi ang laking bagay na meron silang ehemplo, meron silang makikita na ito living proof na hindi nakatanga lang ang gobyerno, hindi lang namumulitika, talagang may ginagawa, 'di ba? Kasi kung minsan ang akala nila wala nang ginagawa dahil puro negatibo ang nababalita. Bagamat alam naman natin na talagang sa pamahalaan, politiko man o yung tatlong sangay ng ating pamahalaan, natural yun parang katulad sa pamilya, 'di ba? Kahit na maganda yung pamamalakad sa loob ng pamilya, talagang minsan may lalabas na hindi may sitwasyon na kinakailangang itama, 'di ba? Pero ganun pa man, dahil ito ay bansa natin, tayo ay mga Pilipino, kailangan magtulong-tulungan tayo at talagang katulad mo, ang pagiging hindi kasi biro dahil ako 20 taon ako sa serbisyo sa gobyerno bago ako naging isang reporter. So alam ko na malaki ang kumbaga kinakailangan talaga tao sa puso mo yung pagsaserbisyo. Kinakailangan masaya ka dun sa ginagawa mo kasi otherwise you will never be effective, 'di ba? So kung dahil nakita mo ang iyong mundo diyan at harinawa tumaas pa ang iyong posisyon, pagbutihin mo lang, manatili kang tapat sa iyong posisyon, manatili kang naglilingkod sa bayan at saludo ako sa mga katulad mo na kapwa Pilipino natin na talagang sa bagyo man o sa anumang hindi magandang sitwasyon, hindi nakakalimutang manalangin, yung sampalataya sa Diyos nandiyan at talagang sige lang, sipag at tiyaga, pagpupursige para makamit yung pangarap. Sabi nga, libre naman ang mangarap, 'di ba? Sabi mo nga, Ellie. At talagang saludo ako sa iyo at saludo ako sa iyong mga magulang na kahit mahirap, hindi naging hadlang yung kahirapan para manatili kayong buo bilang isang pamilya. Thank you sa pagkakataon. Thank you po, ma'am. Thank you po, Miss Cathy, for the opportunity. Kayo'y nakikinig sa Tuklasin Natin. Visco Philippines, manufacturer and designer of food processing and packaging machines, recognized by Department of Science and Technology and Department of Trade and Industry. For inquiries, call telephone number 02-829-42222 or send an email at nescofields@gmail.com or nescofields@icloud.com. You can visit at 40 T. Santiago Street, Canumay West, Valenzuela City. Anyway, ngayong gabi, napakahalaga po ng tinatawag po nating research and development sa ating bansa. At nung bago po dumating ang pandemya, napakarami po nating, ang bansa po natin ay talagang napakarami pong ginagawa. At naging malaking epekto ang mga research and development na ito sa pag-unlad po ng ating bansa. Ngayong pandemya, tutuklasin po natin kung ano po ang naging epekto ng nangyaring pandemya dito sa ating bansa. Nagtuloy-tuloy ba ang mga proyekto at kumustahin din natin ang ating mga nakabinbin o kasulukuyang mga research and development po. Anyway, ngayong gabi, makakasama po natin ang isa sa mga napakagaling po na masasabi kong opisyal ng ating pamahalaan. Hindi lamang pagdating sa akademya, kundi talagang ang kanyang creativity, talagang malikot na pag-iisip upang talagang matulungan ang ating mga kababayan, lalo na pagdating sa academe, na sila ay matulungan ng gobyerno upang higit pa na mapayabong
itong tinatawag nating research and development sa ating bansa. Siya po ay Undersecretary for Research and Development ng Department of Science and Technology. Isa po siyang Professor of Electrical and Electronics Engineering Institute sa University of the Philippines. Siya po ay isang BS Electrical Engineering and MSEE degrees from University Diliman at PhDEE from the University of Michigan in Ann Arbor. Ang kanya pong specialization ay Speech and Audio Signal Processing, Time Frequency Analysis and Synthesis. At siya po ang kauna-unahang babaeng naging dean sa UP College of Engineering at nakatanggap po ng napakaraming pagkilala sa larangan po ng engineering and education, including po yung Metrobank Foundation Search for Outstanding Teachers of the Philippines. Siya rin po ang proponent and first program leader ng Engineering R&D for Technology, isa pong consortium for graduate engineering scholarship program ng DOST mula po noong 2007. Hindi ko na patatagalin dahil kung iisa-isahin ko po ang kanyang mga track record at mga talagang accomplishment po ay baka bukas pa po tayo matapos. Wala pong iba kundi si Yusek Rowena Cristina L. Guevara ng Department of Science and Technology. Magandang gabi, Yusek. Magandang gabi, Kathy, at magandang gabi din sa ating mga tagapakinig ng tuklasin natin. Maraming salamat, Yusek, sa pagkakataon po na inyong ipinagkaloob sa palatuntunan at isang malaking karangalan po na kayo ay bahagi nito. Anyway, Yusek, siguro magandang ipaliwanag po natin ano po ba ang Department of Science and Technology? Ano po ang mandato po nito, Yusek? Ang Department of Science and Technology ang nagbibigay ng central direction para sa science and technology sa buong bansa. Mula sa human resource development hanggang sa ating tinatawag na services katulad ng Pag-asa at TVOX hanggang sa research and development na ginagawa natin sa buong bansa hanggang doon sa reach out natin sa ating mga regional offices. Okay. Kayo po ay Undersecretary for Research and Development ng nasabing ahensya po ng ating pamahalaan. Kumusta po ba ngayon ang ginagawang research and development po ng ating pong ahensya, Yusek? Kasi tuloy-tuloy naman ang ating research projects. Madami tayong napondohan magmula pa noong January. At nagkaroon tayo ng call for proposals nitong April hanggang June. Nakatanggap kami ng halos 900 na mga proposals for R&D. Wow. So mukhang itong mga naka-lockdown na mga researchers, madaming oras ng mga proposals. Okay. Oo. Tapos napansin din namin na ngayong panahon na to, yung percentage increase dun sa dami ng mga bagong mga university na sumali sa research, kumpara mo dun sa 2016, parang 100% increase tayo ngayon. Wow. So, dami na nating universities na kayang mag-propose at saka may mga researchers sila na kayang mag-undertake ng R&D. Kaya nga lang, dahil nagka-COVID-19 tayo, December lahat ng projects delayed. Kasi tumigil tayo halos 3 buwan. So, halos lahat ng project namin, 1 quarter delayed. Lahat nag-request ng extension, yung mga magtatapos na sana. Tapos yung mga ongoing pa, nag-request na dagdag na lang yung hindi nila nagawa this year, next year na trabaho. Kasi nga, walang dumarating na mga supplies, katulad ng mga reagents, mga chemicals. Talagang wala tayong magagawa dyan. Oo. Kasi hindi siya essential Well, kasama siya sa essential. Kasama siya. Pero siya sa essential. Okay. Sarado kunyari yung mga laboratory, so hindi sila makapasok. Pero, happy. Dito rin namin napatunayan na pagkatama talagang direction mo sa R&D, meron kang bubunutin.
panahon ng pandemya. Mm-mm, Dito na correct. lumabas itong mga sila Dr. Destura, Mhm. nagawa nila yung tinatawag na Gen Amplify COVID-19 test kit. Sino ba naman makakagawa tayo ng test kit made in the Mhm. Philippines? Oo nga Ano po. nangyari? 2012 pa namin sila pinondohan at saka tinayo natin sa Philippine Genome Center. Kaya nung mga umpisa pa lang ng pandemya, mga siguro February yata yun or March, Oo. nag-text si Dr. Destura. Opo. Sabi niya, dahil inilabas ng China yung full genome sequence ng coronavirus 2, Oo. kaya daw gumawa ng test kit within 21 days. Wow! Galing ng mga researchers natin. At nagawa nga nila. So ngayon yung company niya, nakakaproduce sila ng 8,000 to 16,000 tests per day. Oh. Wow, grabe. At least, ang laking bagay po yun. Oo. Mm-mm. Oo, may isa pa kaming nagawa. Yung isa pang research naman na inumpisa noong 2016 para sa dengue, typhoid fever, at saka measles. Ang ginagawa niya, para siya doon sa Epidemiological Bureau ng DOH. Nagsasurvey siya ng ilan ba yung may dengue dito, may epidemic na ba dyan, mga ganun, Yes, ano. oo. Noong January, sabi namin sa kanila, pwede bang i-convert ninyo yan para sa COVID-19? Para babantayan natin, saan na ba yung COVID-19 breakout, ano yung number of cases, ilan yung nag-recover, ilan yung pumanaw, ganon. Ay, nagawa na din nila. Na-turn over na namin sa DOH. Siya na yung official na ginagamit ng DOH at saka ng lahat ng LGUs ngayon. Kailan po ito official na ano po sa kanila na ginagamit po ng DOH? Kasi mahalaga po ito because of the accuracy, 'di ba? Yes, magmula nung umpisa ng IATF, nagkaroon ng data analytics group. Nung umpisa, isa siya sa mga ginagamit nila. Meron dalawang ibang grupo na gumagawa rin ng model. Pero nung sa dulo, pinag-combine na sila ng grupo namin, ang FASTER team ng Ateneo de Manila. Opo, siya na ngayon ang ginagamit. Ano pong masasabi nyo? Kasi in terms of 'di ba, nakikita naman po natin sa mga social media yung batikos, bakit daw parang hindi raw po accurate yung nilalabas ng DOH. Yung pala, meron, kumbaga sama-sama po pala ito na tinatawag nating data analytics na galing po pala din from the DOST at galing din sa ibang universidad. Can you further explain, Yusek? Okay, ganito. Ang datos na pinagmumulan ng analysis ay yung collection ng data sa bawat LGU. Since sa bawat LGU ang gagaling yan, minsan iba-ibang oras sila nagsasubmit. Correct, oo. Tapos minsan, yung data ngayon ay bukas isasubmit. So syempre, yung makikita mo doon sa FASTER at saka yung makikita mo doon sa LGU, magkaiba. Okay, oo. Pero kung lahat sila magsasubmit talaga doon sa takdang oras, kada alas 4 ng hapon, updated yung FASTER every day. Okay. Ngayon po ba Yusek ginawa niyo lang parang ito yung deadline, ganun po ba sa lahat ng LGU ng DOH? Ang DOH. DOH. Sila kasi na ngayon ang may-ari ng FASTER na i-turn over na natin. Gumaganda na ang reporting kasi naiintindihan na rin ng mga ng ating mga kababayan na ang tamang datos talaga ay importante. Correct. Oo, agree. Oo. Kung wari yung pagde-declare ng GCQ and GCQ, depende yan sa datos. Correct. Yun ang basehan mo eh. Oo. Yeah. So ngayon, masipag na sila mag-submit. Bihira na magkaiba. Yung mga bumapatikos, alam mo, hindi na lang namin pinapansin kasi ang dami pang trabaho na ibang kailangan gawin. Exactly. Oo. Opo. Oo. Isang bagay po na naging epekto o apekto rin po ng COVID-19, Yusek, ay eto nga tinatawag po natin na transportation. And I remember that DOST with the under MIRDC, eto po yung parang bus na parang train. Road train, yes. Can you further explain, Yusek, bakit hindi natin ito nagamit?
Anong hindi? Alam mo Nagamit ba po ba yung natin? aming road train na nandoon sa Kawayan City? Siya yung ginagamit magmula nung umpisa para sa mga frontliners. Oh, I Oo, tapos see. bumuo na sila doon ng ng ah anong tawag dito? Consortium ng mga iba't ibang kumpanya kasi gusto nilang mag-manufacture ng sarili nila na gamit yung Okay. design ng MIRDC. Okay, okay. Oo, so parang mas magaling mag-isip yung mga doon, mas matapang na bubuo sila ng trend. So Mm-mm. sige. Oo, gano'n ang mangyayari. Ang naging ano po nito, ang parang naging ehemplo nila, etong sa galing sa MIRDC. Tapos parang MIRDC i-innovate. talaga yung design na gagamitin nila. So mag-collaborate sila with MIRDC. Oo. Pero Bali nga, yung trend na binigay doon, yun na yung mm-mm. ginagamit nila magmula nung umpisa ng pandemya. Kasi Saan may po? social distancing. Oo nga po, malaki yun eh. At saka, di ba, yung talagang pwede kang, Taas. mataas talaga Yes. siya. Yun ang maganda sa Yes. kanya. At marami talaga siyang maikakarga na pasahero kahit na mag-social distancing. Yes. Diba? Yun po yung Oo. maganda sa kanya. Para na rin siyang MRT na may gulong. Oo. At saka, ang nakakatuwa, pwede siyang sumabay sa traffic doon sa Kawayan City kasi wala naman siyang hagad or anything special. Para lang siyang Okay. bus na mahaba. Kawayan City, saan po to? Sa Isabela po? Bella. Oo. Okay. Yes. Bakit dito sa Maynila hindi siya gamitin? Yun na nga. Pareho tayo ng tanong. Oo, di ba? Hindi kasi nakakapanghinayang naman. Kaya tuloy akala ng tao, nakikita lang sa picture yung yung road train natin. Pero syempre dahil karamihan ng ating mga yung mga workforce natin ay nandito sa Metro Manila, sayang naman kung hindi dito gamitin, 'di ba? Kaya sana maisip ng DOTR na magamit po natin ito, ma-maximize natin siya. Ang laking bagay po kung ma-maximize natin itong research and development na ginawa po ng DOST. Diba? Oo, ay kasi, Yes, yung ma'am. aming hybrid electric train na nando sa PNR, Oo. malapit nang matapos yung RAMS testing ng bago niyang engine. Tapos Wow. commercial na gagamitin. Talaga Siguro po? pa end of November. Wow, ayos ha. So ayos naman tayo kahit sa Maynila. Pero sana po yung iba pang natin. Anyway, marami po kasi kayong mga tinulungan. I remember the nanotechnology, na interview ko po kasi sila. Yung ating mga tinutulungan niyo po na nabigyan po ng pondo. Una, kumbaga parang pinadala po ninyo sila sa ibang bansa para mahasa. And then pagbalik po rito, talagang they already parang nag-put up na po sila ng sarili nilang kumpanya para po magtuloy-tuloy yung research and development na sinagawa po nila. Kumusta na po itong mga to, Yusek? Ang sinasabi mo yung ating mga startup companies, Yes, mga startup companies po. Oo. Alam mo, naapektuhan ba sila? Actually, sila nga yung aming mabibilis mag-react. Alam mo ba, sumulat itong DOH kay Secretary. Sabi niya, pwede ba ninyo kaming igawa ng specimen collection booth? Okay. Specimen Kasi nga collection naman, pagpapasok yung mga pasyente sa loob ng ospital or laboratory, edi dagdag pa na disinfect mo. Tapos kada isang test nagpapalit ng PPE yung mga yung mga workers natin. So, meron tayong magaling na na startup, gumawa sila ng design. Tapos ayun, naka-deliver kami within 1 month ng 135 specimen collection booth. Na kahit hindi magpalit ng PPE kasi negative pressure siya, protektado yung ating collector. Ganyan po yung startup natin. Wow. Sabi nga natin, mukhang dito sa new normal, sila ang kikita talaga. Kasi mabilis silang gumawa. Okay, oo. So, kahit paano pala, sila yung katulad nga ng sinabi nyo, best reactor. Yes, ang bilis kasi mga lean companies to So, ang bilis talaga kahit kami namanghana.
yung response nila, mahirap gawin ng malalaking kumpanya yon. So, dito sa inyo gagaling lalo sila. Oo nga po. Yusek, alam kung kayo ay kasi 'di ba meron po tayong under din po ng Department of Science and Technology ang Philippine Council for Health Research and Development, 'di ba? So, kayo meron po ba kayong papaano po papasok kayo bilang Undersecretary for R&D ng DOST, Yusek, with the PCHRD? Alam mo yung PCHRD, siya yung pinaka-busy namin na council ngayon. Oo nga. Kasi ang dami-daming mga kailangan gawin na tumulong. Correct. Kunyari, meron tayong sub-technical working group on vaccine development. Sama sila doon. Yes, oo. Tapos meron tayong mga WHO clinical trial for vaccine, for therapeutics. Oo. Tapos yung VCO testing natin. Yung sa ventilator, buti tinutulungan sila ng PSHIELD. Pero dami talaga nating involvement sa health. Tsaka may Tuklas Lunas pa tayo, di ba? I remember that Yes, Tuklas Lunas tuloy-tuloy program. Oo. Magkakaroon po ako ng panayam bukas po ng gabi sa Tuklas Lunas. Ito yung sa Lagundi. Oo, yung sa Andas. Oo, ma-interview ko po sila at alam kong malaking bagay din po ang DOST. Ngayon, talagang busy-busy rin sila, Yusek napakalaking bagay po talaga na yung mga tulong na ginagawa ninyo. Etong Tuklas Lunas, pupuntahan ko lang po. Kumusta po sa bagay under to ng PCHRD, pero sa R&D po under sa inyo rin, 'di ba, more or less may idea rin po kayo kung ano po nangyayari. Tuloy-tuloy naman ang ating Tuklas Lunas, Kathy. In fact, baka early next year maglalabas na naman kami ng mga bagong formulations na pwede nang kunin ng private sector. So, wala tayong problema Talagang yung mga researchers natin, they go to their labs, basta nag-GCQ, they can go. So, tuloy-tuloy naman sila. May delay lang, pero tuloy-tuloy ang ating gawa. Ma'am, Kathy, at ating mga tagapakinig, kailangan ko na magpaalam. Oo. Okay, sige ma'am. Mensahe na lang po sa ating mga kababayan ngayong lalo na panahon ng pandemya. Any inspiring message po sa ating mga kababayan? Go ahead, Yusek. Maraming salamat, Kathy. Sa ating mga tagapakinig, sa ating programang Tuklasin Natin, tandaan po natin na tayo po ay magkakasama sa laban na ito. Walang iwanan. Kailangan po ay tuloy-tuloy lang po yung ating pag-obserba ng ating mga tinatawag na minimum health requirements. Maghugas ng kamay, magsuot ng face mask at face shield, at mag-social distancing po tayo. Kami po sa DOST, maaasahan niyo po na ginagawa namin ang lahat para po makahanap na tayo ng bakuna para sa ating mga mamamayan. At kasama po namin ang DOH doon, ang FDA, ang DFA, ang RITM, ang NDC, ang DTI, BOA. Whole of government approach po tayo. Pero sa palagay po namin, mas maganda kung whole of nation approach. Sumama na po kayo at tulong-tulong po tayo na labanan ng COVID-19. Okay, thank you so much sa pagkakataon, Yusek. Hindi na kita alam kong busy ka ngayon at may mga meetings ka pa. Okay, tayo po ay muling nagbabalik dito pa rin sa ating palatuntunang Tuklasin Natin. Ito po ang inyong lingkod, Kathy Cruz, na inyo pong nakakasama sa loob ng 1 oras. Inyo pong napanood ang mga panauhi natin ngayong gabi. Walang iba kundi si Ellie Ritoya Bulinaw, isang financial analyst ng Department of Social Welfare and Development. Ang kanyang pamilya ay dating kabilang sa Pantawid Pamilya Program ng DSWD na ngayon ay nakagraduate na at may kanya-kanya ng trabaho. Gayun din ang ating panauhi na isa pa, walang iba kundi si DOST Undersecretary for Research and Development, Rowena Cristina L. Guevara. Ayon sa kanilang mga kwento at pagpapatunay, natuklasan natin na marami ang programa ng pamahalaan na tunay na nagbibigay ng serbisyo at tulong sa ating mga kababayan. Nawa ang kwento ni Ellie ay magsilbing inspirasyon sa ating mga kababayan. Hindi hadlang ang kahirapan upang umunlad ang buhay, lalo na kung nandyan ang pamahalaan upang agapayanan ang kanyang mamamayan.
Sa kabilang banda, natuklasan din natin ang iba't ibang programa at serbisyo ng Department of Science and Technology. Naramdaman at napakinabangan ang nasabing ahensya nitong panahon ng pandemya. Mga pagsasaliksik at pagpapaunlad ng siyensya at teknolohiya ng iba't ibang larangan. Ika nga, bawat galaw at pangangailangan ng tao ay science. Mahalagang ang pamahalaan ay nandyan na laging nag-iisip at nakatingin sa interes ng sambayan ng Pilipino at hindi ng iilan. Tulungan natin ang gobyerno sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan sa kapwa, pagsunod sa ating mga batas. Subalit kailangan din na tayo ay nagbabantay hindi lamang sa kalaban ng mga estado kundi maging sa mga ganid na politiko at oligarko na sumisira ng ating lipunan. Anyway, napakabilis ng oras, no? At talagang tayo ay naghahabol, mahigit sang oras na ang nakalipas. Pero katulad ng layunin ng palatuntunang ito, patuloy nating tutuklasin ang dapat malaman ng sambayanan. Tandaan po natin, batay sa Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987, Article 2, Section 9, na dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan, natitiyak sa kasaganaan at kasarinlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan, nagtataguyod ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang lahat, umaangat na standard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Muli na naman pong magpipinid ang aming palatuntunang tuklasin natin, naway magsilbing gabay at tulong ang makaalamang inyong narinig at nag-iwan sa inyo ng pangmatagalang kakintalan. Sama-sama po tayong manindigan sa katotohanan nang hindi tuluyang mawasak ang ating lipunan. Cathy Cruz po ang inyong nakasama sa nakalipas na isang oras. Sa ngalan po ng pamunuan ng Katipunan Channel, mga nakaagapay nating technical staff, sina Ver Archivido at Roxanne Suba. At syempre sa ating Pinoy Slim Versatile Radio, kay Levi Texon, kay DJ Marshmallow, at sa ating kakampi online na walang iba kundi kasama natin si Maria Fe Nicodemus at syempre si Ben Hur. Sa ngalan din po ng kabuuan at pamunuan po ng kakampi online, maraming salamat po. At gayon din syempre sa ating dalawang panauhin ngayong gabi na walang iba po kundi itong ating mga naging panauhin ngayong gabi, walang iba kundi si Eli Ritoya Bulinaw at syempre si DOST Undersecretary Rowena Cristina L. Guevara. At kami po ay lubos na nagpapasalamat at syempre sa atin pong mga masugid na taga-subaybay, maraming salamat po lalo na kay Levi Mercado at din kay Nanay Rosalina, kay Jovi Prudencio dyan sa Project 3 at syempre sa ating mga kaibigang magsasaka mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, ang National Confederation of Irrigators Association, lalong-lalo na kay Silver Bonto. At sa lahat po ng mga bumubuo ng Women Engineers Network din, ang ating mga inhinyera, yan, sa iba't ibang panig po ng mundo. Kami po ay pansamantalang magpapaalam at nagpapasalamat na sinamahan ninyo kami ngayon sa loob ng isang oras sa palatuntunang tuklasin natin. Hanggang sa susunod na pagtatanghal. Magandang araw po sa inyong lahat. Inyong napakinggan ang palatuntunang Tuklasin Natin. Tuklasin Natin hanggang